Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alisa, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na nagdulot sa akin ng matinding kalituhan, pagsisisi, at, kung tutuusin, isang pagmumuni-muni na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Kung tatanungin ako kung kailan nagsimula ang lahat, hindi ko rin masasabi. Pero ang alam ko, sa isang sandali, nagbago ang lahat. Hindi ko na alam kung anong klaseng lakas o tapang meron ako noong kinailangan ko itong gawin, pero naiisip ko na baka nga, ako na rin mismo ang nagpabeya. Nang mga araw na iyon, si Mister, ang asawa ko, ay madalas na abala sa trabaho. Sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, hindi ko nararamdaman ang pagmamahal na dati buhay na buhay. Bawat araw, nakakaramdam ako ng malamig na distansya sa kanya, parang may hinahanap akong bagay na wala na siya. Nagkaroon kami ng problema sa pera, yung mga maliliit na bagay na minsan nagiging malaki. Si Mister, hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang naglaho na ang kanya. Hindi ko siya masisi, pero ang nararamdaman ko, si Tony, ang kumpare niya, ang parang mas nararamdaman ko. Tony, kahit matagal na kaming magkaibigan, hindi ko inisip na magiging ganito. Noong isang gabi, nang magkasama kami sa bahay dahil sa usapin ng pera, nagtagal kami sa kwarto, magkausap. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero parang ang natural lang. Minsan, yung mga galak na hindi mo inaasahan, nandyan na lang sa tabi mo, nang hindi mo namamalayan. Habang si Mister ay nagkakaroon ng mga problema sa negosyo, ako, na hindi ko alam kung anong gusto ko sa buhay, ay naghanap ng init na hindi ko natagpuan kay Mister. Parang ang sarap lang makaramdam ng ibang bagay. Yung katawan ko, hindi ko na kayang kontrolin. Si Tony, parang may ibang level ng pag-unawa sa mga pangarap ko, mga pagkukulang ko. Nang magbukas kami ng mga usapan, hindi ko na kayang magpigil. Dahan-dahan, ang bawat tingin, ang bawat titig, hindi na namin kayang itago. Sa isang pagkakataon, hindi na ako nagtanong kung tama ba ito o hindi. Hinalikan niya ako, at hindi ko alam kung bakit, pero sumabay ako. Ang init, hindi ko kayang itanggi. Yung katawan ko, yung pusong nahulog. Puno ng guilt, puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa amin. Ang tanging alam ko lang, si Tony, na dati parang kapatid ko, ay naging iba. Mabilis, madali, hindi na kayang pigilan. Yung mga oras na yon, wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari. Nandyan na, at hindi ko na kayang ay tama ang lahat. Pagkatapos ng mga nangyari, para akong nawawala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung dapat ba akong magsisisi o kung may natutunan ba akong aral mula dito. Bumalik ako sa bahay, at si Mister, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Hindi ko na alam kung kaya ko bang harapin ang lahat ng nangyari. Ngunit, sa mga tanong ko sa sarili ko, tanging isang bagay lang ang sigurado, nagbago na ang lahat. Dati, hindi ko naisip na aabot kami sa ganitong punto. Yung pakiramdam na ang kasamahan ko si Mister, ang asawa ko, ay parang nasa isang relasyon na puno ng init at pagmamahal. Nandyan siya sa bawat lakad, sa bawat galit, at sa bawat lungkot ko. Tinutulungan niya akong magsikap, at sabay naming tinatahak ang buhay. Yung mga simpleng bagay, tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay, magkasama kaming nagsusumikap. Wala akong pakialam kung simpleng buhay lang kami, basta't kasama ko siya, okay lang. Pero, sa mga nakaraang taon, nagbago. Nang magsimula kami magkaproblema sa pera, parang ang init na nararamdaman ko kay Mister ay unti-unting naglaho. Hindi ko alam kung saan nagsimula, pero nagkakaroon na kami ng mga hindi pagkakaunawaan. Minsan, ako lang ang nagtatrabaho sa bahay, siya naman ay parang abala sa mga negosyo at proyekto niya. Nakakaramdam ako ng kalungkutan, lalo na't hindi ko kayang masabi ang mga nararamdaman ko. Yung intimacy na dati ay madalas, ngayon ay nagiging bihira na lang. Hindi ko siya masisisi, pero may mga gabi na nagtatanong ako sa sarili ko, kung bakit kaya ito nangyari. Nandyan si Tony, hindi ko inisip na magiging ganito, na magiging bahagi siya ng buhay ko sa ganitong paraan. Si Tony, ang kumpare ni Mister, ang kabuntot ng asawa ko sa trabaho, ay laging nandyan kapag may problema. Hindi ko alam kung paano, pero siya na lang ang nararamdaman kong naruroon. Si Tony, walang kahirap-hirap na nakikinig sa mga hinaing ko, mga kwento tungkol kay Mister, tungkol sa buhay, tungkol sa kung paano kami mag-asawa noon.
Nandyan siya, nagbibigay ng comfort na parang wala lang. Hindi ko na rin alam kung paano nangyari, pero sa bawat pagkakataon na nagkikita kami, parang mas lalo akong nauurong. Hindi siya umaabot sa punto na may ginugol na oras para lumapit sa akin ng higit pa sa nararapat. Pero may mga salitang kahit simpleng tanong lang, hindi ko na kayang itago. Wala akong masabi kundi ang mga saloobin ko, at si Tony, na parang may iba sa mga mata niyang nagtatago ng isang bagay. May hindi ko kayang ipaliwanag na kilig, na hindi ko maitatanggi. Dati, may mga tanong ako sa sarili ko kung bakit ba ako sa kanya nakaramdam ng ganito. Hindi ko inisip na may mali. Hindi ko alam kung kaya ko bang sabihin sa asawa ko ang lahat ng nararamdaman ko. Parang hindi ko na kayang magtago pa. Hanggang isang araw, hindi ko na kayang iwasan ang mga tanong ko sa sarili ko. Bakit nga ba hindi ko kayang maghanap ng init sa tamang lugar? Bakit kaya nararamdaman ko ito kay Tony? Dahil sa mga nangyari, unti-unti kong natutunan kung paano ko pinipili ang mga desisyon ko. Si Mister, nagiging malayo, at si Tony, may mga pagkakataon na siya ang nandyan. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. At minsan, ang init na nararamdaman ko sa kanya ay parang hindi ko na kayang itanggi. Nung ibinunyag ko kay Mister, naalala ko pa ang kaba sa dibdib ko. Lahat ng nararamdaman ko parang bumagsak ng sabay-sabay. Para bang mas magaan pa ang katawan ko kaysa sa bigat ng mga salitang sinabi ko. Hindi ko alam kung paano ko siya hinarap. Habang binibigkas ko ang mga salita, hindi ko matanggal ang sakit na nararamdaman ko sa aking tiyan, sa puso ko, parang may punit na dahan-daang lumalaki. Inamin ko ang lahat, ang pakiramdam ko na minsan, ang lahat ng nagawa ko ay mali, pero hindi ko na kayang alisin sa isip ko kung ano ang nangyari. Pagkatapos ko magsalita, tahimik lang siya. Wala ni isang tanong, wala ni isang reaksyon na nagpapakita ng pag-aalala. Tumayo lang siya at naglakad patungo sa kanto. Ang mga mata ko, puno ng kalituhan, naghahanap ng kahit kaunting emosyon mula sa kanya, ngunit wala. Ang matamis niyang mga mata, hindi ko na makita. Parang ako lang ang naroroon, parang siya'y isa lamang malamig na imahe sa harap ko. Hindi ko alam kung anong ikabigla ko, pero sa mga sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang galit, hindi rin ang sakit, kundi isang malamig na pagkawalan. Parang naglaho na siya sa harap ko, parang wala na siyang pakialam. Ang mga pangarap ko, ang mga hinanakit ko, parang hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, kung galit ba, takot, o disillusionment. Si Tony, sa kabilang banda, ay parang walang nangyari. Ang mga mata niya, walang pagkabigla, walang pagtataka. Nagpatuloy lang siya, parang walang anumang mabigat na nangyari sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko dapat siya tignan. Wala siyang sinabing mali, at sa bawat pagkakataon na magkita kami, parang walang anuman. Laging magaan, laging nakangiti, parang hindi siya apektado sa lahat ng nangyari. Kung may kasalanan siya, hindi ko na rin sure kung siya ba ay nararamdaman ang alinlangan. Ang tanong ko, tama ba yung ginawa ko? Na para bang ang lahat ay naguguluhan, at ako ang nagiging tanga sa sarili ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako dumaan sa ganitong sitwasyon. Siguro nga, hindi ko rin masisi si Tony, hindi ba? Ang tanging kasalanan ko ay naging mahina ako. Hindi ko alam kung anong labanan ang iniisip ni Mister, kung galit siya sa akin o galit siya sa sarili niya. Tapos, naisip ko, dahil ba sa kalungkutan ko, kaya ko nagawa yun? O baka dahil lang ba sa hindi ko makita si Mister na gusto ko? Si Tony, naging daan siya sa mga bagay na hindi ko na kayang ayusin sa sarili ko. Pero, parang may isang tanong na walang sagot, dahil ba ito sa kanya, o ako lang ang nagkamali? Ngayon, naiisip ko, ang lahat ba ng nangyari ay nagbago? O baka naman hindi na siya magiging katulad ng dati? Hindi ko alam kung may magbabago pa sa amin, o kung matutulungan ko ba ang sarili ko para maghilom. Ang malungkot na tanong na naiwan sa aking isipan, bakit ba ako nararamdaman ito? Minsan, naiisip ko kung gaano kasakit ang magbukas ng pinto sa mga bagay na hindi mo na kayang isara. Nung umaga pagkatapos ko magtapat, magulo ang pakiramdam ko. Si Mister, hindi ko na siya nakakausap ng maayos. Lahat ng usapan namin, parang may wall na naghiwalay sa amin. Hindi na siya tumitingin sa akin ng diretso sa mata. Walang tawanan, walang kwentuhan. Lahat ng mga dati naming simpleng galit, biglang naging malamig at magulo.
Parang nawala yung init na nagbigay buhay sa amin noon. Naramdaman ko yung distansya, na parang isang malaking agwat na hindi ko kayang tawirin. Nagkakaroon kami ng mga awkward na sagot sa isa't isa, mga pilit ng ngiti na walang kahulugan. Si Mister, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya. Parang hindi ko siya kilala, at mas masakit, parang hindi na rin niya ako kilala. Si Tony, nang magkita kami, parang walang nagbago. Pero ako, may tinatago na bigat. Guilt. Hindi ko alam kung paano magpapatawad sa sarili ko, kung may lugar pa ba ang mga pagkakamali ko sa puso ng asawa ko. Kada araw, bumabalik sa akin ang mga tanong, paano ko ba ito aayusin? Dapat ko ba bang humingi ng tawad, o baka naman wala na talagang pag-asa? Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Minsan, gusto kong yakapin si Mister at magtapat ulit, pero ang init na nararamdaman ko ay parang wala na ring halaga. Ibang tao na siya sa mata ko, at ako, isang estranghero na sa kanyang mundo. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang sumabog ang lahat ng ilusyon. Si Mister, ang asawa ko, na minahal ko ng buo, na may pinagsamahan kami, ay parang nawala na sa tabi ko. Hindi ko matanggap na ganito kami ngayon. Hanggang sa gabi, iniisip ko, anong klaseng tao ba ako? Alam ko, mali. Alam ko na ang mga desisyon ko ay nagdulot ng sakit at kalungkutan. Yung mga nangyari, sigurado akong nag-iwan ng malalim na sugat. Pero hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Gusto ko ng kaligayahan, o hindi ko na rin alam kung kaligayahan ba ang hinahanap ko. Siguro, ito yung dahilan kung bakit parang nawawala ako, kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Gabi-gabi, kapag nag-iisa ako sa kwarto, nararamdaman ko yung emptiness na hindi kayang punan ni Mister. Hindi ko na kayang magkunwari. Hindi ko na kayang tanggapin na ganito na lang. Hindi ko alam kung ang mga pagkukulang ko sa kanya ay maghahatid sa akin sa pag-asa o magtutulak sa amin para magtakda ng linya kung saan ang bawat isa ay magkahiwalay. Pero ang hirap, kasi sa loob ng lahat ng kalituhan na ito, gusto ko pa rin siyang makasama, pero ang tanong ko, deserve ko pa bang manatili sa kanya? Alam ko na may mga bagay na hindi na mababalik. Bawat galak namin, bawat plano, nagiging malabo. Parang ang mga pangarap ko, hindi ko na kayang abutin. Gusto ko siyang mahalin, pero naguguluhan na ako sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi ko na alam kung paano ko siya babangon mula sa lahat ng pagkatalo at pagkakamali na nagawa ko. At ang pinakamahirap, baka hindi ko na kayang baguhin ang mga nangyari. Ang kasalanan ko, ang mga desisyon ko, ay parang mga piraso ng salamin na hindi ko na kayang buuin. Minsan, naiisip ko kung paano ko napunta sa ganito. Kung paano ko nagawang magtapat kay Mister at pagkatapos, mapagtanto na wala na pala akong kontrol sa sarili kong buhay. Kung tatanungin ko ang sarili ko, sana hindi ko na lang sinabi. Pero alam ko, hindi ko rin pwedeng itago. Kaya nandyan ako, nagtataka kung paano ang mga desisyon ko, na dati, tingin ko ay tama, ay nagdulot ng kalituhan at sakit. Ang mga araw na ito, para bang walang linaw. Ang bawat galak ko, naging isang malalim na pag-aalala. Tinitingnan ko si Mister, at sa bawat tingin ko sa kanya, hindi ko na nakikita ang taong minahal ko. Noong una, iniisip ko na baka ako lang ang may problema. Ang mga init na nararamdaman ko, siguro, isang pagkatalo na lang. Bawat araw, naiisip ko kung saan ko ba nailigaw ang sarili ko. Gusto ko bang magpatawad sa sarili ko, o baka naman kailangan ko ng hakbang para ipakita na ako pa rin ay may halaga, may silbi, at hindi na ako ang nagmamagandang babae na dati masaya. Dahil ba sa kakulangan ng atensyon ni Mister? O baka naman hindi ko lang kayang tanggapin na hindi na ako yung dating, mabait na asawa. Si Tony, siguro, naging pansamantalang pagpapalakas lang sa mga sandaling hindi ko kayang makita si Mister. Ang problema lang, parang hindi ko rin naisip kung anong magiging epekto nito sa lahat. Parang ang hirap lang tanggapin na magkaibang tao kami, si Mister at ako. May mga bagay akong hindi na siya kayang ibigay sa akin. Ang mga pagnanasa ko, ang mga pag-asa ko, lahat ng iyon, parang nauurong. Ngunit pagkatapos ko magtapat, parang isang malupit na sagot sa sarili ko. Na hindi ko na kayang magpanggap na okay lang lahat. Na hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa mga hinanakit na natagpuan ko. Ang mga pangarap ko, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano ba ang gusto ko? Ano ba ang kailangan ko sa isang relasyon?
Hindi ko na rin kayang itago sa sarili ko na hindi ko na yata kayang magpatuloy na hindi nagkakaroon ng kasunduan kay Mister. Sana lang, hindi ko na pinilit. Sana lang, hindi ko inisip na ang mga maling desisyon ay magbibigay sa akin ng kagalakan. Pagtanggap ko sa mga pangarap ko, parang tinanggihan ko na rin ang mga bagay na nagbigay halaga sa amin. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon na lang ang matitira. Masakit, kasi iniisip ko na hindi lang siya ang nasaktan, kundi ako rin. Ako na naghanap ng ibang init, pero sa bandang huli, napagtanto ko na hindi ko pala kayang mawala sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang itago ang mga saloobin ko na nagsasabi sa akin na baka may mas mali pa kaysa sa ginugol kong oras. Ngayon, nagsisisi ako, pero hindi ko rin alam kung paano ko babangon. Sa bawat pagtingin ko sa aking sarili, nakakaramdam ako ng sakit at pagkatalo. Hindi ko na yata kayang tumanggap ng pagkatalo sa sarili ko at sa aming relasyon. Kung ako ba ay may halaga pa sa kanya, kung may puwang pa ba ako sa kanya, o kung ako lang ba ang naguguluhan sa sarili ko. Gusto ko lang magpatawad, ngunit ang pinakamahirap, ang sagot sa mga tanong na iyon ay hindi ko pa rin alam. Minsan, sa mga gabing mag-isa, naiisip ko kung paano ko pa ba aayusin ang lahat. Parang ang hirap tanggapin na ako lang pala ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang mga tanong ko sa sarili ko, parang walang katapusan. Gusto ko sanang makahanap ng daan pabalik, ngunit hindi ko alam kung may puwang pa ba ako sa buhay ni Mister, o kung may paraan pa para ibalik ang lahat sa dati. Kung may pagkakataon pa ba na matutulungan ko ang sarili ko at siya, at kung si Tony, may mga hakbang ba akong dapat gawin para magkausap kami. Ang unang hakbang, siguro, ay si Mister. Kaya ko bang maghanap ng tawad sa kanya? Masakit dahil sa bawat pagkakataon na nagkakasama kami, mas lalo ko lang nararamdaman ang distansya sa pagitan namin. Si Mister, hindi na niya ako tinitignan sa mga mata tulad ng dati. Wala nang kilig, wala nang galak sa aming pagsasama. Nakikita ko na may mga gabi siyang hindi ko kasama, hindi ko alam kung anong nangyayari sa puso niya. Pero ang tanong ko, paano ko siya aayusin kung ako rin pala ang nagdulot ng lahat ng ito? Gusto ko siyang yakapin at magpatawad, pero hindi ko alam kung may paraan pa para magbago kami, para maramdaman ko na hindi pa huli ang lahat. Ang mga pagkatalo ko, hindi ko alam kung matutulungan ko ba ang sarili ko, o kung maghahanap lang ako ng dahilan para magpatuloy. Pero may mga oras na kailangan ko ring harapin ang sarili ko. Minsan, naiisip ko na baka masyado akong nagpadala sa mga nararamdaman ko, sa mga pangarap na hindi ko kayang i-control. Gusto ko lang ng init na wala akong natagpuan sa kanya, pero hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang hinahanap ko sa mga oras na iyon. Si Tony, hindi ko na alam kung tama ba na siya ang tinitingnan ko. May mga pagkakataon na iniisip ko, kung hindi ko kaya ang sarili ko, paano ko paaayusin ang buhay na ito? Gusto ko sana makahanap ng lakas upang humingi ng tawad, hindi lang kay Mister, kundi pati na rin sa sarili ko. Na sana may pag-asa pa kaming magbago. Pero sa bawat pagtingin ko sa sarili ko, parang hindi ko kayang umusad. Si Tony, hindi ko na alam kung may lugar pa siya sa buhay ko. Magkaibigan kami, pero sa kabila ng lahat ng nangyari, gusto ko ba siyang harapin? Ano ang sasabihin ko sa kanya? May mga sandali na gusto ko siyang kausapin, tanungin kung ano ba talaga ang nangyari sa amin, pero natatakot ako. Naisip ko na baka wala nang magagawa. Ang pinakamahirap, siguro, ay tanggapin na ako na lang ang maghahanap ng mga sagot. Baka ako lang ang may kasalanan. Pero paano ko siya aayusin kung hindi ko kayang ayusin ang sarili ko? Paano ko babalikan ang mga araw na punong-puno ng mga pangarap at init ng pagmamahal? Huwag mong gawing dahilan ng iba para takasan ang sarili mo, iyon ang unang aral na natutunan ko. Siguro, wala akong ibang magagawa kundi maghintay, maghanap ng paraan, at tanggapin na baka hindi na kami magiging katulad ng dati. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa akong maging masaya, o kung maghahanap pa ako ng ibang dahilan para magpatuloy. Pero alam ko lang, hindi ko kayang tumayo kung ako lang ang tanging dahilan ng lahat ng pagkatalo na nangyari. Kaya, siguro, ang unang hakbang ko ngayon ay humarap sa mga kasalanan ko at tanggapin ang lahat ng ito, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng kasalanan. Nandyan na ako sa harap ng asawa ko, sa kwarto, at sa mga oras na iyon, parang hindi ko na kayang pigilin ang lahat ng nararamdaman ko.
Bawat tanong na pumapasok sa isip ko, gustong ko mawala. Alam ko, hindi ko na kayang magtago pa. Siguro, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, ang sandali kung saan sasabihin ko na sa kanya ang mga lahat ng nararamdaman ko, ang mga bagay na matagal ko nang isinasiksik sa sarili ko. Hindi ba't nagtataka ka kung anong nangyayari sa atin? Tanong ko, sabay tingin sa kanyang mga mata. Pero hindi siya sumagot, wala siyang sinabi, pero ang titig niya, malalim at puno ng hinagpis, hindi ko kayang sagutin. Dati, masaya tayo, hindi ba? Tapos bigla na lang, lahat ng nangyari, parang wala na. Ang layo-layo mo na, parang hindi nakita kilala. Bamantong hininga siya, pero hindi siya kumilos. Alam ko na ayaw niyang makipag-usap, pero may mga tanong pa akong hindi maiiwasan. Kung hindi ako nagkamali, kung hindi ako napagod, kung hindi ko hinanap yung init na wala sa atin, hindi ba't pareho lang tayo ngayon? Hindi ba't pareho lang tayong nagkakahiwalay, nag-iisa? Nagpunas siya ng mukha at tinitigan ako ng mabigat. Tumingin ako sa mga mata niyang puno ng galit, pero mas malalim ang lungkot. Tinanong ko siya, anong nangyari sa atin, bakit naging ganito tayo? Hindi ko na kayang magtago pa ng galit at takot. Alam kong may parte sa kanya na hindi ko maintindihan, at may parte sa akin na hindi ko kayang i-justify. Naramdaman ko na parang binuksan ko ang isang pinto na matagal nang nakasara. Hindi ko alam kung paano ko dapat ipaliwanag sa kanya. Saan nga ba ako magsisimula? Minsan naiisip ko, kaya pala ako naghahanap ng ibang init dahil sa kakulangan na hindi ko kayang sabihin sa kanya. Yung mga taon na kami, nawala na siyang pakialam sa akin. Dati, yung mga simpleng bagay lang, yun ang nagpapasaya sa akin. Pero ngayon, parang hindi na namin maabot ang isa't isa. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong sa kanya, bakit ganito tayo? Kung mahal mo pa ako, bakit parang hindi mo na ako nakikita? Ang mga mata ko, punong-puno ng luha. Naramdaman ko ang mga piraso ng puso ko na nagdurugo, at hindi ko na kayang itago. Ang mga pangarap ko, nasira na, at ang mga tanong ko, tumaas sa langit. Kung gusto mo pang magpatuloy, kung may pag-asa pa tayo, sabihin mo. Pero kung wala na, kung hindi na, baka wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin. Si Mister, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Wala akong naririnig mula sa kanya, pero naramdaman ko na may pinapasan din siyang sakit. Kaso, hindi ko alam kung sapat na ba yung nakikita ko. Ang sakit na nararamdaman ko, hindi ko kayang itago. Ang tanging tanong ko, mahal mo pa ba ako, o ba't hindi mo na ako kayang pagtuunan ng pansin? Tahimik siya. Ang mga mata niya, hindi ko maintindihan. Parang puno ng sakit, puno ng galit, puno ng pangarap na naging alikabok. Minsan, naiisip ko, kami pa ba? Hindi ko alam kung paano kami aahon, o kung may magagawa pa ako. Pero sigurado ako sa isang bagay, ang mga sandaling ito ay nagbigay linaw sa lahat ng hindi ko kayang tanggapin, na hindi pala kami pareho ng nararamdaman. Bumangon ako at naglakad palayo, pero habang papalapit ako sa pintuan, naramdaman ko yung bigat ng pusong iniwan ko sa kwarto. Hindi ko na kayang magsalita pa, pero ang sakit na nararamdaman ko, parang kailangan ko ng magdesisyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Pero ang hirap, kasi sa lahat ng pangarap ko, sa lahat ng bagay na inaasahan ko, parang hindi ko na kayang patagilid na itago ang sarili ko. Ngayon, nararamdaman ko na ang lahat ng nangyari sa amin ay may dahilan, kahit na mahirap at masakit. Hindi ko alam kung paano ko dapat ipaliwanag sa sarili ko kung anong klaseng nararamdaman ko ngayon. Pero sigurado ako, tapos na ang lahat ng pagpapanggap. Tapos na ang mga taon ng pagtatago, ng mga tanong na walang kasagutan. Dati, iniisip ko na dapat ipaglaban ko pa siya, ipaglaban ko pa ang pagmamahal namin, pero ngayon, nararamdaman ko na kailangan ko ring ipaglaban ang sarili ko. Ang lahat ng nangyari, nagbigay sa akin ng isang malupit na aral, hindi pwedeng maging masaya ka kung hindi mo kilala ang sarili mo. Hindi pwedeng umasa ka sa ibang tao para magbigay sa iyo ng kaligayahan, o maghintay ka ng isang milagro. Hindi ko na kayang maging bulag sa mga bagay na hindi ko matanggap sa sarili ko, at lalo na sa buhay namin ni Mister. Ibig kong sabihin, ayaw ko nang magtago. Ayaw ko nang magpatuloy na parang walang nangyari. Hindi ko kayang magstay sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan, at mas lalong hindi ko kayang maging masaya sa isang sitwasyon na hindi ko na kayang baguhin. Si Mister, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin.
Gusto ko sanang sabihin na makakabalik pa kami, pero may mga araw na naiisip ko, siguro nga, hanggang doon na lang kami. Marami kaming pinagsamahan, pero sa huli, parang hindi ko na siya kilala. Ang init na nararamdaman ko, ang mga tingin na siya at ako lang, wala na. Alam ko, hindi ko na kayang magpanggap na okay pa kami. Hindi ko kayang balikan ang mga alaalang yun nang hindi iniisip na, tama ba ang ginawa ko? Kaya ngayon, nagdesisyon ako. Hindi ko na kayang maghintay ng milagro. Ang buhay ko, hindi ko na kayang ibigay sa isang relasyon na hindi na ako mahalaga. Siguro, mali ako na pinili ko ang paraan na ito, pero alam ko na may mga bagay na hindi ko na kayang isalba. Ang mahalaga, natutunan ko kung paano tumayo sa sariling mga paa ko. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Ang desisyon ko, hindi ko alam kung tama o mali. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa na matutulungan ko si Mister. Pero ang natutunan ko, kung hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko, paano ko patatawarin ang iba? Kung hindi ko kayang tanggapin ang mga pagkakamali ko, paano ko aayusin ang buhay ko? Naglakad ako palabas ng bahay na iyon, at kahit na may takot na nararamdaman, may kalayaan din akong nakamtan. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero sigurado ako, natutunan ko na hindi ko kayang manatili sa isang bagay na nagpapalungkot sa akin. Minsan, ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalaga. Kung kailangan ko mag-let go, kung kailangan kong tumigil para magpatuloy, siguro, yun na yung tamang hakbang. Hindi ko na kayang maghintay pa. Ang mga susunod na araw, hindi ko alam kung anong magiging daan ko. Pero ngayon, natutunan ko na may kalayaan sa pagpili, at ngayon, ang tanging hinahanap ko na lang ay ang tunay na kapayapaan sa sarili ko.